Mabuhay, Kapisanan, Kasaysayan, Pilipinas. Bakit ganun ang aking background? Sandali lang ha. Adjust lang natin. Pakasaysayan gabi po sa ating lahat. Welcome to Bibal Group. Kasaysayan kay saya. Salamat po sa inyong pakikinig ngayong araw na ito. No? Vilma Briones Chua, my mother, early bird, makasaysayan gabi na ko. Love you. Benji Magtalas Kasi, hello. Salamat po. Siyempre, ang ating mga kasama po, no? Mga kaibigan, sa ating pagla-live ngayong araw na ito, si Jessa Pumar ng Bibal Group. Sama na natin batiin Gaspar Bibal, Rio Brehino Lim, Christine Mandigma, Kim Carlo Lorente, Benis Balboa, Sara Sunga, Richard Laildillo, at saka si Bujay Sedutan. Oh, wait lang. Wala, mamaya pa. Okay po. So, yun, salamat po no sa inyong pasensya na rin no, late tayo nakapasok dahil nagkaroon po tayo ng konting call of nature. Pero okay na po tayo. Okay, sige po. Ngayon po sorry po ano. Bukas po ay araw ng kagitingan. Next week ay Semana Santa o Holy Week. In many ways magkaugnay po yung ano na yan, yung ano na yan, yung ano na yan, holiday na yan, no? O yung mga holidays na yan. Dahil ito ay tungkol sa pagsasakripisyo ng mga bayani natin ni Kristo para sa isang mas malaking hangarin. Yan po ang makikita natin sa ating dalawang malalaking gawain ngayong Abril, no? So sige, bago siguro tayo sandali lang ano. Bago siguro tayo simula, isa muna sigurong paalala mula sa Bibal. Bertong Kunat! Daryong Dagol! Ano tong balitang pinagkakalat mo dito sa baluarte ko, ha? Anong balita? Huwag ka na magmaang-maangan pa! Ayun ba? Ha? Hindi ba totoo naman? Nasabi ang lunas sa COVID. Alam mo ba kung nasa naman mayaw? Nasa naga talaga yun. At higit sa lahat, fake news talaga yung ads sa Revolution. Ungas ka ba? Ano ba pinagsasabi mo? Saan mo pinagkukuha yan? Siyempre, nag-research ako, no? Sa Tuktuk University. Palibasa kasi at umugot ka na at laos, kaya hindi mo alam yun. Ano, ha? Lord naman! Magpaulan ka naman ng katalinuhan! Reliable source of information, sari-saring content na isinulat ng mga eksperto, mga librong di kalidad na abot hanggang sa doomsday, tumawag ka lang sa akin. By the way, hindi ako si Lord. Ako si Bibal. O pre, tingnan mo to. Di ba sabi ko sa'yo totoong EDSA Revolution? Oo nga no. O tapos ito, wala pala talaga sa Naga ang bulkang Mayon. Sabi ko sa'yo eh. Yun mga kaibigan, ano? Yes. So ngayon po, dali lang. Meron lang akong kukunin na isang file, ano? Para mapanood natin, mga kaibigan. No? Napakaganda nito. Kasi, gusto ko iugnay talaga yung araw ng kagitingan bukas sa ating Holy Week. Kasi, napakagandang, yan, no? Makita yung connection. Kasi yung pong Paul of Bataan, nangyari po yan Holy Week. Yes, Holy Week po. Easter Island po. Easter Island tuloy.
Easter nangyari ang Polok Bataan. So kaya po ang matingkad po yung tema na matingkad yung tema na ito magkakaroon din ng pag-asa, no? May binibigay na pag-asa yung kahit na natalo tayo, no? Dahil yan din yung ginawa ni Kristo, no? Okay, panoorin natin ano, ang video na ito ay mula po kay Victor Lloyd Manuel. Salamat po. Maganda ko ito kasi nakaliwat po sa wikang Filipino ang broadcast na pinalabas noong April 9, 1942 na isinulat ni Salvador Lopez, yung tinatawag na Polok Bataan Has Fallen broadcast. At ito ay naging inspirasyon sa buong mundo dahil tayo yung pinakahuling sumuko sa mga Japanese. Okay po, panoorin po natin. Bataan has fallen. Ang Bataan ay sumuko na. Ang makakawal na binubuo ng mga Pilipino at Amerikano sa madugong lalawigang ito ay nagbabana ng kanilang mga sandata. Bagamat duguan ay taas naman ang kanilang noo sa kanilang pagsuko sa lakas at dami ng kanilang kaaway. Ang daigdig ay hindi makakalimutan sa mahabang panahong darating ang makasaysayang pakikipagtunggali ng mga Pilipino at Amerikano sa mga kagubatan at dalampasigan ng Bataan. Humarap sila at nakihamok ng di inalintana ang walang humpay at mababangis na pagsalakay ng kalaban ng may 3 buwan. Kinalaban sila sa lupa, naharang sa dagat at naputol ang lahat ng daan ng tulong mula sa sariling bayang Pilipinas at mula sa Amerika. Ang matatapang nakawal natin ay naisakatuparan ng buong ningning ang lahat ng dapat nilang gampanan sa mga sandaling yaon. At kung anuman ang nagbigay sa kanila ng lakas upang tumagal ng ilang buwan sa walang humpay na pakikibaka, ito'y hindi lakas lamang ng katawan. Ito'y isang lakas na likha ng di matatawarang pag-asa o paniniwala. Isang bagay na nagmumula sa puso at kaluluwa na kailanman ay di magagapi ng kasawian. Ito ay ang marubdob na pag-aalaala sa lupang tinubuan, pag-ibig sa sariling bayan at sa lahat ng dapat mahalin dito. Ang pag-aalaala sa kalayaan at dangal ng ating lahi na di mapapantayan ng gaano mang kayamanan. Ang kanilang katunggali sa sandali ng kaniyang tagumpay ay di sasalang pag-uukulan sila ng karampatang papuri na may hahambing sa papuring ipagkakaloob niya sa kanyang sariling mga kawal. Ang buong daigdig ay saksi sa higit na kabayanihang ipinamalas nila sa pakikipagtunggali, hanggang sa sumapit ng sandaling ang lakas at dami ng kalaban ay naghari. Subalit ang kapasayahan ay dapat nang dumating. Ang mga taong nakikipaglaban sa ilalim ng bandila ng hindi mayayanig na paninindigan ay mga taong nasasangkapan ng higit sa dugo at laman, subalit hindi ng bakal o matigas na asero. Ang laman ay natutugnaw, pagtitiis ay umahantong sa malungkot na katapusan, at pakikipagdigmaan ay sumasapit sa huling baitang. Sumuko na ang Bataan, subalit ang espiritu na nagbigay sa kanya ng lakas at tapang sa pakikihimok, isang maningning na tanglaw sa lahat ng bansa sa buong daigdig na nagmamahal sa kalayaan, ay hindi kailanman mabibigo. Wow. Bataan has fallen, but the spirit that made it stand, a beacon to all liberty-loving peoples of the world, cannot fall. Jermaine De Castro, CJ Montero, no? Nakilala ko kayo from Cool Pals Podcast. Sana mapanood ko kayo sa Sunday. Ha.
Salamat po, eventually. King Pamplona, good evening po, Sir Sean. Maria Cristina Fernandez, good evening po, Professor Chua. Paulo Garcia, hello. Si Danilo Acosta Lumabas, Teacher Danilo, salamat po sa inyong panonood. Okay, so puntahan natin ngayon ang ating show. So, kinonekta ko lang yung Polo of Bataan bukas, yung Battle of Bataan bukas at yung Araw ng Kagitingan sa Semana Santa. Sa Semana Santa po talaga yung topic natin ngayon. At gusto ko sanang i-present sa inyo ang isang pagtanaw. Na bagamat matagal na ho akong nagle-lecture tungkol sa mga religious feasts and observances, ako po ay parang nais kong bigyan ng ng parang bigyan kayo ng konting framework tungkol sa kung paano tayo sumasamba. No? Bakit po? Kasi kapag tinignan ho natin, no? Parang sinasabi nga nung iba, Spanish influence, Catholicism, foreign yan. Hindi yan Pilipino. Which is actually wrong. Bakit po? Kasi sa totoo lang, actually may isa pang nagsabi na yung fiesta mentality is actually wrong. Bakit? Pinakamasamang tinuro daw ng mga Kastila kasi kailangan daw nating mangutang para makapagyabang at makapagpakain, no? So yun po yung nakakalungkot po na Jovan Yap, papatalinuhin mo na naman daw kami. Sorry. So, hello po, Paulo Anthony Pantalion, I always enjoy listening to you. John Paulo Basco, may pabengi po Doc Xiao, Jovan Yap, recorded ba to Doc? Opo, ilalagay sa YouTube. Benji Magtalas Kasi, good evening Doc. Winnie Tejada Makatugal, good evening po Doc. Yes po. No? Yun nga, no? Kailangan nating maintindihan na itong inangkin natin ng Katolisismo, hindi ito parang putok sa buho na parang hindi putok sa buho tuloy. Hindi ito parang binigay lang sa atin ng mga Kastila tapos nauto tayo tapos ay tayo ay nauto na at tayo ginawang Katoliko ng mga Espanyol. Hindi po. Kailangan natin maintindihan na ginawa nating Pilipino yung Katolisismo nila. May pag-aangkin na nangyari doon. Okay? So, isa pong aklat na gusto kong i-feature ngayong araw na ito ay itong aklat po mula sa Villa Escudero. Pamana, Panata, Pananampalataya. No? Devotion plus celebration. Actually, kaugnay din ito nung parang may mga proposal po kasi na dapat po yung Rizal Park Luneta sana ay gawing mas solemn at maging parang memorial na lamang. No? Na ako po ay medyo hindi sumasang-ayon kasi totoo memorial po yan. Pero yan po, ang Pilipino po kasi, kung tutusin, kahit po sabihin natin ito ay tungkol sa kamatayan, pag tinignan nyo naman ang burol, pagsasaya pa din eh. Pagdiriwang. Kaya nga yung celebration of the Eucharist, di ba? Kahit yung dugo ni Kristo, yun ay paggunita sa kanyang kamatayan, celebration pa din. Problema kasi sa Europa, ang tuon sa worship ay reflection, individual, yung meditation, nagme-meditate ka. Yes, that is all useful. Pero ang Pilipino, makikita ninyo, pagka sila ay magkakasama, doon nila gustong sumasamba, magkakasama. Together. Yan. Kaya, celebration. Di ba? So, kaya maganda ho itong aklat na ito, Pamana, Panata, Pananampalataya. Aklat po ito na dinedicate po sa kolektor at cultural worker na si Ado Escudero. No, na-meet ko siya bago magkaroon ng COVID-19 pandemic at sumakabilang buhay na nga po siya after that. So, si Don Ado Escudero. So, si Don Ado po ay
siya po yung nangolekta ng maraming mga santo, no? Na pinoposisyon kapag mahal na araw. So, ito nakalagay ho dito, pasyon, iba-ibang mga tradisyon ng Katolisismo ay narito sa aklat na ito, napaganda at makulay po, no? Makulay. At pinapakilala yung kung anong sino yung santo na yon sa Holy Week procession, no? Ayan, at marami pang iba, no? O, meron pa yung sa Laguna kasi ito nakafocus. So, ayan, ang gaganda ng imahen. Mamaya ho titingnan natin yung ilan sa mga imahen na ipinakita diyan, ano. Pero ayan, ano. Tama, sabi ni Benji Magtalas kasi ang kamatayan ay pagdiriwang ng bagong buhay sa piling ng may likha. Carl Adap, hello. Leonardo Segundo Tobias, mapagpalang gabi sa magiting na historiador, shout to 35 po tayo ngayon, ano? Leia Buenbraso Salting, John Ryan Eri Paul, hello Ma'am Salting, no? Si ano, no? Charlotte Mason Authentic. San Chini, Winnie Tejada Makatugal, good evening Doc Xiao, no? Hello po. So yun po, no? Una, litaw na litaw po sa mga paggunitang Katoliko tulad ng Kwaresma ang kultura ng kapwa. Bakit? Kasi alam nyo yung piyesta. Bakit po tayo nagpe-piyesta? Dahil nagpapasalamat po tayo. Meron na po tayo niyan noon bago pa dumating ang Spanish. Meron na tayong piyesta noon. At ang yan po ay ating pagdiriwang ng masaganang ani. So ito pakita ko sa inyo. Yan. Ayan. So masaganang ani. So yung piyesta, ang nauna po niya nung unang panahon ay ang masaganang ani. So masaganang ani at nagre-ritual tayo at sumasayaw at nagpapasalamat sa bathala at sa mga nito at nagpapakain po tayo. Kaya kapwa, we take bathala by feeding people. Kaya nga po, kung titignan natin, yan po ang kapwa culture. Yan po actually ang tinatawag natin na ang kapwa culture, mga kaibigan. Yan po ang ating anong tawag doon? Yan ang ginagawa natin pag tayo ay nagpipiesta. Kasi alam nyo sa Quiapo, sa amin sa Quiapo, dahil parang taga Quiapo na rin ako. Charot, no? Dahil nag-research po ako sa Quiapo. No? Sa amin sa Quiapo, kapag kaupista ng Nazareno, may mga pakain dyan. Tapos pwede yung kumain kahit kasino. Ang tawag po dyan ay pakaridad. Pakaridad. Pag sinabi mong karidad, charity. Pero in the deeper sense, pakaridad is to show love. Pakaridad is to show love. So, yun. So, yan po ang ano natin. No? So, kapag nagpe-fiesta tayo, makikita nyo yun, pakikipagkapwa-tao. Ano pa? Tingnan natin ha. So, kapag gusto rin natin, kapag tayo ay nagpe-fiesta, gusto natin talaga ito, Telima, pakita ko sa inyo to. Diba? Alam nyo sa lukban, kapag nag-aani noon, nilalabas yung mga pagkain, tapos yung gift na nila sa praile yun. So talagang pakikipagkapwa-tao, diba? So, ilalabas nila yon at ipoposisyon si San Isidro Labrador. So, pakikipagkapwa-tao. Kaya nga, kahit ngayon sa Lukban, Quezon, na pag-usapan na natin yung pahiyas, pag tinignan nyo yung iba pang mga feast sa Agdangan, Quezon, yung Sabugan ng Biyaya Festival, at saka sa Sariaya, yung Agawan Festival, pamimigay ng pagkain po yung tuon, hagisan ng Suman Festival po. Ito yung sa Lukban, Quezon, itong tinatawag natin na pahiyas. Ito pong dinidisplay na ito. Pagkain po ito Pagkain ito. Oh. Tapos ito na nga, yung diwang katutubo na ipagpatuloy natin. Kasi di ba nagsasayaw yung ating mga ninuno? War dances.
Mga war dance tsaka mga worship dances, ritual dances. Tapos eventually, mula sa mga anito, binigay natin yan sa Santo Niño. So halimbawa, yung sa mga coastal towns ng Visayas, makikita nyo, Kalibo, Aklan, sa Iloilo, Dinagyang, nariyan yung sa Santo Niño de Cebu, yung Sinulog. Mga dances yan eh. Pero pag akala natin worship lang, pero pag tinignan mo, ito, tingnan mo, meron ditong file photo ni Laureano, Ati-ati, Baile de Aitas, nakalagay. Siguro turn of the century ito. Tapos nakalagay din dito, Sinulog o Moro-Moro. Kaya nga meron ngayon, di ba, na pag-aaral na pinalabas dyan sa palm grass ng Cebu, yung tinatawag na ano na yung sinulog, merong pattern na parang tausug dance, war dance. Eh pag tinignan mo to, sinulog daw o moro-moro. Eh yung moro-moro, ano yun eh? Labanan ng Muslim at Kristiyano yon. Bakit? Kasi nga, di ba, sabi nga ni Professor Vicente Villan, yung tinatawag natin na Santo Niño ay naging prevalent devotion laban sa pagre-raid ng mga Moros ng Mindanao sa coastal towns ng Visayas. Kasi yung Santo Niño ay unang lumitaw yung devotion na yan noong Reconquista. Dahil siya daw yung nagpapakain ng mga bihag ng mga Moro noong sinakop ng mga Muslims for 700 years ang Espanya. So kaya doon mo makikita yan. Ano? Kevin Roy Concha, ito, cool pals ito. Magandang gabi po. Ang ganda, sabi niya. Yung Femyo Agbayani, gandang gabi, Doc Shaw. Kita-kits po sa book launch bukas. Buti wala ka sa Bataan, yung Femyo. Dahil nandun yung ibang mga NHCP, hindi ba? Oo. Kent Macalino Coin, salamat. Harvey Sembrano, napaganda ng inyong tour nung nakaraan sa Luneta. Tapos, ang kamatayan ay pagdiriwan ng bagong buhay sa piling ng Maylika. Nabanggit na to. So, sige. So, yun po, makikita ninyo, may pakikipagkapwa, may pagpapatuloy ng katutubong kultura, yung mga practices natin sa Katolisismo. So, tingnan pa natin kung ano pa yung pwede nating emphasize dito. Kahit tsaka pag tinignan mo, may fluvial, merong fluvial component, fluvial possession component. Pag tinignan mo, halimbawa ito. Yung sinulog, di ba? Kinakanta yung Bato Balani sa Gugma. Alam niyo yun, yung pagka nag-wave yung mga tao, parang maritime culture yan eh. Yung agos, yung maritime component na yung waves of the sea. Kahit yung sinulog naman na dance eh, agos din yun eh. Oo. Ito, may possession sa ilog. Ang Peña Francia, fluvial. May fluvial possession din sa dagat. No, ang Nuestra Señora de Salvación de Tiwi, Albay, Tiwi, no? At yung Nazareno, parang ganun din. Kapag nakita mo yung waves ng tao, yung agos ng tao, yung indayog ang tawag, indayog ng crowd, makikita mo na, Nazareno, may parang dagat din, nakasakay sa barko yung Nazareno. So yan, may mga ganyang mga component ang mga practices natin, hinaluan natin ang atin. Tapos ito na nga, yung bayanihan lalabas din dyan. Bakit? Kasi yung pong bayanihan, yung mga Lenten practices natin, ito merong study na ginawa yung aking mga estudyante. Ako yung advisor nila, si Cato de Castro, Cato de Castro, at saka si Migza Alcazabas, Miguel Papa. Meron silang thesis tungkol sa kung paano ginagawa yung salubong sa Alfonso Cavite. Na kung paano nagtutulungan yung mga tao, bayanihan. Ganun din ang Nazareno, di ba? Sinasalya ng gobyerno, ng national government, MMDA, ng city, ng simbahan, ng negosyante, ng mga NGO, ng mga doktor, ng mga deboto, ng mga osisero,
ang translasyon tungo sa kanyang pagmaluwalhating pagtatapos. Bayanihan po yan. Bayanihan that came from the word bayani. Diba? Pagsasama-sama ng mga bayani into one goal. Yan po makikita natin dyan, mga kaibigan. Iyo ba? So, yun ang ilan sa mga may papaliwanag natin. At saka, pakita ko sa inyo. Di ba yung pabasa nga? Pagka may pabasang ang mga yung mga barangay, pag nagpapabasa tayo, kasi pabasa, pagpapatuloy naman yan ng epic chanting ng ating mga ninuno. Diba? Pinagpapatuloy yung epic chanting ng babaylan, yung mga manang naman ngayon ang gumagawa. No? So, kinakanta nila yung bagong epiko na ngayon ay buhay na ni Kristo. Ito ginawa ng isang Indio, no? Si Gaspar Aquino de Belen. Gaspar Aquino de Belen. So tinikwento nito yung buhay ni Kristo, ng kanyang ministeryo, ang kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na maguli. So eventually inedit ito ni Mariano Pilapil doon sa tinatawag ng Pasyong Mahal ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoon natin, na sukat ipag-aalab ng puso na sino mang babasa. So yun ang buong title niyan. Oo. So yun, pinagpapatuloy yung ritual chanting ng mga epics at yung ginagawa ng mga Ilocano, ayon na nga sa pag-aaral ni Lars Raymond Ubaldo, Dr. Ubaldo, ay yung pananangis ng mga tao sa Ilocos, yung dungaw, na sinachant yung buhay ng tao na namatay. Si Kristo yung patay, di ba? So, nakikita niyo yung pagpapatuloy niyan. Ang nangyayari, di ba, kapag kapag kapbasa, mayroong bayanihan kasi may contribution ang community para may pakain sa mga kumakanta. So community singing din. Kapwa, pakikipagkapwa, bayanihan, nandyan. Diba? Tapos ito, Danilo Acosta lumabas sa pabasa ng Pasyon, bayanihan din ng mga magkakalugang upang tustusan ng pakaridad. Sa Makati, meron tinatawag silang kalbaryo. Ang tawag nila sa bawat pabasa ay kalbaryo. At kapag kumakanta ka ng pasyon, kalbarista ka. Ayun ang tawag nila. Yun yung uniqueness naman sa poblasyon sa Makati. Biro nyo, kahit na modernong Makati, doon sa poblasyon pala, may mga lumang pamilya doon at may Central Business District. Kahit may Central Business District ng bansa doon, may Lenten practices po sila. So, shout out po kay Mayor Abby Binay. Hello po. No? Ayan. Sige. Teka lang, iinom lang ako mga kaibigan. Sandali lang. So, ayun, no, mga kaibigan. Yan po ang pabasa. No? Now, ano pa yung tayo mga Pilipino visual. Kasi 'di ba, ang Biblia, hindi tayo pinahintulutan ng mga praile na basahin 'yan kasi nga yan ay isa sa canon of forbidden books ang Bible. What? Paano nangyari 'yun? Di ba Bible lang ating pinagsisimulan ng ating pananampalataya. Kaya nga may pasyon Kasi ang nangyari nga diyan, hindi pwedeng basahin ng laiko ang Biblia. Dahil baka interpretin niya ng hindi na-encourage ng Catholic Church kasi baka magkaroon ng maraming interpretation at dadami yung relihiyon. Yan nga yung nangyari nung nagkaroon ng Gutenberg Bible sa Europa, di ba? Tapos nabasa ni Martin Luther na may mga discrepancies sa Biblia at saka sa doktrina ng simbahang Katolika. Di ba? Kaya nagkaroon ng Luterano. Eventually, nagkaroon pa ng ibang mga relihiyon. So, noon hindi encouraged. Diba? Kailangan meron kang guidance ng praile o ng pare. Pero ngayon, encouraged na ang pagbabasa ng personal ng Biblia. But anyway, eto na nga, dahil dyan, kaya may pasyon at kaya rin tayo kapag tayo ay gumugunita kay Kristo, very visual, kailangan visual.
kailangan kahit yung pagdedebosyon natin, kailangan na ipapakita natin o nagsakripisyo tayo, namasan tayo sa Nazareno, nagpahalik tayo, pumila tayo sa pahalik, tayo ay pumila sa ano no, ano no, sa iba't ibang mga yung sakripisyo ba yung nagbibigay ka ng oras, ng effort. Ganon kasi yung Pilipino gusto niya i-express in a parang pag namamatay yung ano, yung mga hari noon, nagbabalot ng ratan yung mga ano, sabi ni Butch Yalcita, nagbabalot ng ratan yung mga ano, yung mga kawal, yung mga bagani pag namamatay ang dato. So dito patay si Kristo nung ginagawa ng Pilipino, nagpepenitensya. Nagpepenitensya. Opo. Tingnan nga natin kung titingnan ko kung ano no. Yan, na penitensya, tapos ano pa yung visual? Senakulo, 'di ba? Tinuturo yung buhay ni Kristo sa pamamagitan ng drama, 'di ba? Nariyan 'yan. Oh. Sige, tingnan natin yung ito. Ayan, ang senakulo ng Malibay, ang isa sa pinakasikat. O senakulo sa Malibay, yan, drama yan, no? Ito pa, may ipapakita pa ako sa inyo yung iba pang larawan ng senakulo ng Malibay. Ito to. Na 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 na. Ayan. So yung senakulo ng Malibay, sikat na sikat po yan. Ginagawa nila sa mga lansangan at sa kanilang teatro doon sa plaza ng Malibay, na ngayon ay parang may gusali na doon kung saan sila nagpe-perform. Ayan, Malibay Senakulo, na 120 years na. 123 years na yung senakulo ng Malibay. At ito naman sa Marinduque, yung Moriones. Ayan, kwento yan nung si Longinus na sa tradisyon, wala sa Bible yan, sa tradisyon, siya yung sumaksak kay Jesus na Roman soldier. Kirat yan para si Randy Santiago. Pero tinamaan ng dugo ni Kristo, gumaling, at doon sa paggaling niya, naging Kristiyano siya, tapos sinabol siya ng mga Roman soldiers. Yun ang kwento ng Moriones Yung lahat ng mga nakamaskara na yun, hinahanap si Longinus. Mga buwisit yung mga yan Tingnan nyo ang papangit. Charot lang. Baka magalit sa atin yung mga taga-Marinduque. Hindi, mga kontrabida talaga sila. Hinahanap nila si Longinus, kaya pupugutan nila ng ulo pagkatapos. Kaya pinugutan nila ng ulo si Longinus. So yan ang visual. At syempre, yung isa pang visual ay yung mga possessions. So tingnan natin yung possessions. Ay, hindi, huwag muna tayo sa possessions. Visual muna tayo, yung mga tingnan natin kung magpe-play ito. Ay, hindi nag-play. Ito. Yung pagpepenitensya muna tayo. Ayan, pagpepenitensya. Time check 8:25, no? Ayan, pagpepenitensya. Yan. Okay. Pag tinignan niyo yung pagpepenitensya, di ba? Nagsusugat tayo sa sa likod, tapos pinapalo natin, tapos nakapaa tayo, init-init. Sabi nila bakit ginagawang literal yung sabi ni Jesus na take up your cross and follow me. Pero ang Pilipino, ay visual, gusto nila. Yung paggaya kay Kristo ay literal, nakuha natin yan sa mga praile. Kasi yun, may closet na tinatawag, yan yung pinapalo, hinahampas sa sarili. Symbolic. So, symbolic ginagawa ng mga praile, ng mga pare.
nakita siguro ng mga Pilipino, yun, ginilitan yung kanilang mga likod at nagbubuhat din ng kaos sa init ng araw kapag ka Holy Week. At minsan kapag may sinakulo, talagang halos bugbugin yung tao eh. Oh. Ipag-aaral dyan si Fernando Nakpilsyalsita na yun na nga, no? Yung dugo ay ginagamit para manggamot, para magpagaling. Oo. Yan po yung isang tinitingnan dyan. Tingnan nga natin titingnan ko kung nandito yan, yung lenten. Bottom line. Hello? Ayan. Pakita ko lang sa inyo, itong sa interview ko sa Bottom Line with Boy Abunda. Tungkol sa penitensya. Yung nagpapapako sa krus. No? Ito po. Anthropological perspective po. Yung konsepto ng pagpapapako sa krus, pumapatak yan dun sa konsepto ng penitensya. No? Of course, sabi ng mga historians, nagmula ito sa mga Kastila mismo. No? Ini-introduce itong mga pari sa mga male Filipinos noon. At ang ginagawa nila ay ang tawag pa nun, disiplina. And that is why they were doing that. Yung nagpa-flagellate sila, flagellantes, naghahampas ng sarili. Tandaan natin na yung pagpapapako sa krus, bagamat yung pagpepenitensya mismo ay matagal na, at yung sinakulo mismo, panahon pa ng mga Espanyol, yung dadagdagan mo ng aktual na pagpapapako sa krus, mukhang ayon sa mga eksperto, mga late 1950s, yan na lumitaw sa Pampanga, sa Kutod. Maintindihan ng mga tao na parang weird ang dating sa marami, dahil parang yun na nga, parang binubugbog, sinasaktan yung sarili. Una, meron na tayong template kasi, nung bago dumating yung mga Kastila, na pag namatay ang isang datu, yung mga under dyan ng mga tao, ang gagawin nila, papaluputan nila ng ratan na masakit yung sarili nila for a certain period of time. Now, of course, nung dumating yung Kristyanismo, si Kristo na yung chief dato natin. So, you are going to sacrifice for Him. No? Yan yung isa. Kapag nagkasakit ang isang tao, pumapatay sila ng baboy. Tapos yung dugo noon, sabi nung anthropologist na si Fernando Shalcita, winiwisik-wisik dun sa may sakit na tao para siya ay gumaling. Okay? Now, ang paggaling ng tao, nakukuha din yan sa penitensya. Nagpe-penitensya ang tao, bakit? Kasi meron siyang malaking pabor na hinihingi. No? At kung sa Kristyanismo, yung pagpapakasakit at pag-iwan dun sa health mo ay mahalaga para sundin si Kristo. Para sa mga Pilipino, sinasaktan nila yung sarili nila para makamit yung kaginhawaan at yung kalusugan. Magpapapako po ako na... Yan po, mga kaibigan, yan yung kumbaga yung malalim na kahulugan sa ating kultura ng penitensya. Oo. So, yun. Sa Pampanga, meron silang konsepto, tira bakal ang tawag. Magugulat kayo eh. Ito, trigger warning ito Trigger warning ito. Kasi baka may ma-offend. Pero ito, nakuha ko sa FB. Ganito po yung tira bakal na tinatawag. Pakita ko sa inyo. Ay, bata, gigil. Ay, bata. So yun po, medyo nakakagulat yun nung una ko nakita. Pero apparently, isa siya tradisyon sa Pampanga. Hanapin nyo yan, tira bakal. Tira bakal. Sa hanapin nyo yan, tira bakal. Tira bakal, saan yan ginagawa? Pampanga. Ano kayang bayan? Tingnan natin. Tira bakal sa San Fernando, Pampanga. Yes. Nakakaloka, So yan, may history yan na pwede nyo basahin sa internet. Okay, Rain YL, shout out po, Professor Xiao Chua.
Vinci Aceremo, hi po Professor Shaw, pa-shout out po. Eupemio Agbayani III, June. Nakadalo po ako sa Sinakulo sa San Nicolas Bacor, kung saan ang kaibigan at kapwa Pisay member na si Kenan Gawaran ay gumaganap na Kristo. Awili-wiling panoorin bagamat mahaba dahil tila nanonood ng komedya. Actually, very crude. Ako nga, na-bore nga ako dun sa, sorry this is like a long time ago, yung sa Sinakulo ng Dulaang UP, pero ganun kasi yung unang Sinakulo noon, mahaba, very crude, no? But that was that, no? Noon siguro talagang ano yun, kumbaga, entertaining. Entertaining in the sense na natututo ka ng buhay ni Kristo. Sa UP, may puppet passion. Si Amelia La Peña Bonifacio, ang yumaong Amelia La Peña Bonifacio. National artist ba si Tita Amel? Oo. Tapos, yung mga sinakulo ngayon na magagaling, yung Don Bosco, yung ginagawang pelikula. 1945 yung Don Bosco sinakulo ngayon, no? 80th year ng war. Yung buhay ni Kristo ay kinabit sa digmaang Pasipiko. Ang galing nun. May premiere night yan sa Monday, pero lalabas yan Holy Thursday, Good Friday, ang sinakulo ng Don Bosco. Via live streaming. Napakarami pong nagla-live stream yan ng mga Catholic websites at mga institutions. Kumbaga, franchise na sila ngayon. Pero mga volunteer ang gumagawa niyan. Walang bayad yung mga yon. Yung mga taga Don Bosco Parish sa Tondo. No? Gayon din yung mga sinakulista sa Nabotas, Parish of St. Joseph, San Jose Parish, no? Sa Nabotas. Nabotas ba Malabon? Nabotas. Ini-invite nga ako sa Sabado pero hindi ako pwede. Ako ay nasa San Fernando, La Union. Pero yung last year na Nazareno themed, na ang kanilang sinakulo, napakaganda, kinonekta sa devotion sa Pong Jesus Nazareno ng Quiapo yung ang ganda kasi parang ang ginawa, di ba? Nung lumabas si Kristo, para siyang dala sa andas, para siyang yung Nazareno, tapos may mga nangungutya, tapos dala-dala siya ng mga ihos. Tapos yung mga apostoles nakasuot ng ihos. Nakakatuwa yun, ano? Very, very dramatic, very, anong tawag doon? Meaningful. Kumbaga, hindi siya literal. Oo. Sa Libatbat, sa ano yan? Sa Pampanga. Kalat yan sa Pampanga. Sa Libatbat, hindi ka, tira bakal yon yung parang binubugbog. Sa Libatbat yung normal. Sa amin, sa Tarlac, sa Libatbat din yan. Sa Libatbat. Yes. Alright. Sige. Ano ba bang gagawin natin? Siyempre, isa pang visual ay yung possessions. At dyan nga, makikita nyo yung mga imahen sa koleksyon sa Laguna at sa koleksyon ni Don Ado, the late Don Ado Escudero, no? Pamana, Panata, Pananampalataya. No? Nakita ko yung, kasi madalang po na yung mga Lenten images, makikita nyo sa isang lugar. Kasi sa isang bayan, lumang bayan, mayroong mga may mga tagapag-alaga yan. May mga tagapag-alaga yan. So, kung ikaw ay nag-aalaga ng santo, may isang santo ka sa bahay. Yung iba, sinasabi, pag mamay-ari ng pamilya, tapos pinahihiram sa simbahan. Yung iba naman, nagsasabi na dati daw sa simbahan daw yung mga yon at pinahiram lang doon sa pamilya para alagaan, pero hindi daw sa kanila yon. Now, of course, malaking debate yan sa bawat bayan. Pero yan po ay, ang maganda ko dyan, ina-assemble po yan. Kahit sa Valenzuela, meron po yan. Sa San Diego de Alcala, no? Doon po nagkakaroon sila ng pagpapahiram ng mga santo at pinoposisyon. So bayan yan. At yung tinatawag na pakikipagkapwa, yung gustong sumamba ng sama-sama, and then yung pagiging visual ng mga Pilipino. So tingnan natin yung ilan sa mga imahe. Pero yun na nga, nasa mga pamilya. Kung gusto niyo silang makita sa isang lugar, sa Villa Escudero kayo pumunta. Kasi yung nagpatayo ng parang mini church na replica si Donado Escudero. Naroon nga ilang mga dating andas ng Quiapo. O kasi binenta ng isang parish priest na nauna, tapos si Donado. Pati yung baldocchino ng Quiapo dati, na kay Donado, nando sa bahay niya, nakatayo doon. O tsaka yung ilang mga panels na
ano tawag dito, yung mga parang pandekorasyon doon sa Baldocchino, naroon sa ano sa lugar ni Don Ado Escudero, no? Eventually, like to meet you in CSFLU. Ano yung CSFLU? Anong LU? Pupunta nga akong LU, pero sa DOST. Jacqueline M. Lee. City of San Fernando, CSF, akala ko eskwelahan. City of San Fernando. Sa DOST po kami, no? May leadership camp kami. Lagi ho ako doon. Sa leadership camp, no? Congratulations, Jacqueline M. Lee, sabi. Okay. Sige. Punta natin yung mga Lenten na na nasa Villa Escudero. Nanapin ko lang. Ano? Ano yun ano yung hinahanap natin, di ba? Tayo ay nagbabayanihan, tayo ay nakikipagkapwa, kabutihang loob, kapwa, kabutihang loob, bayanihan. Tapos, nilalabas natin yan sa ating Lenten traditions. Bakit? Dahil humahanap tayo ng ginhawa. Humahanap tayo ng ginhawa. So, bago tayo pumunta doon sa mga Lenten possessions, doon sa mga santo. Kasi parang parang yung anito lang yan yung mga anito natin, naging santo, di ba? Yan naman yung diyan, yan naman yung paliwanag diyan. Kaya tayo nahilig sa mga santo na nagdadasal para sa atin, mga dating nabuhay din dito. Yung anito, ganun din yung concept di ba? So, yung mga anito, naging santo na binibihisan, dinadamitan. Actually, kaya nga yung mga, di ba yung mga, kamarero tawag, di ba? Parang ginagawang beauty contest yung yung dinadamitan yung birhen, di ba? Kasi yun yung paggalang nila sa birhen. Di ba? Tapos nakailaw, parang yung Marian yung beauty contest parang may Marian may Marian, sabi nga ng mga beauty queen experts, may Marian component. Kasi ang laki ng paggalang natin sa Birheng Maria Maria, no? Actually kahit naka-swimsuit yan, hindi bastusin. 'Di ba? Pero yung pagka naka-gown talagang, at saka pag ginalang ang beauty queen talagang national treasure pag nanalo lalo sa international. Pero si Gemma Cruz, Ninang Gemma, I mean. Tingnan mo si Margie Morad, no? Tingnan mo si Catriona Gray. Ang laki ng paggalang sa kanila sa lipunang ito. Kahit yung si Pia Wurtzbach, Miriam Kiambao, kita nyo? Kasi may Marian component nga yan. Eto pa. So yan, yung Mater Dolorosa, yan, no? Makikita nyo. Yun, ito yung isa sa Andas sa Nazareno. Ito yung si Kuya Alex Rasga, Lars Ubaldo, ako, at saka si John Ray, pumunta sa Villa Escudero. So ayan na yung mga Lenten images. Si Lenten images, pinapakita niyo yung mga santo, apostoles, yung mga babae sa Biblia, sa buhay ni Kristo, at yung chronology nung pagpapahirap kay Kristo. So ito si Don Ado Escudero, nung nakilala ko siya bago ang pandemya, Marso ito 1 week. Yung week na Sunday. Yung week na yon nag-lockdown. Yung week na yon nag-lockdown, mga kaibigan. So, hindi ko na nakita na yan yung huling pagkikita namin kasi namatay nga si Don Ado, no? Around that time, no? So yan, mayroong yung La Entrada Triunfal o yung Jumenta. Si Seven Escalante, meron siya pag-aari na Jumenta, no? When yan Triunfada, yung La Entrada Triunfal sa Jerusalem. Yan. Ito sa Villa Escudero yan, yung Last Supper. Last Supper. Ito naman yung Pasensya. Ito yung siguro ito yung Pasensya, ito yung 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 ginawa siyang hari na minak siya, nilagyan siya ng crown of thorns, nilagyan siya ng parang halaman na septro, no? Yan yun, no? Tapos ito naman yung Cristo Atado.
ala kolumna, yung scourging of the pillar. Oo, so may mga ganyang mga imahen, no? Ah, tulad yan, ano, yan, parang nakalimutan ko na kung ano tawag dito eh. Tapos ito yung ano, yung paghatol ni Pilato kay Kristo. Ayan. Ito yung pagpresentasyon yata ni Pilato, no? Ecce homo. Ayan. Behold the man. O, kasi ito ba ang gusto niyong ipako sa krus? Naghirap na. O. Pero ito yung paghatol kay Kristo, no? At ito naman yung pagtanggap niya ng krus. Tapos yung Nazareno, yun yung pagkadapa. Yung pangatlong pagkadapa, yung tercera kaida, o kaya yung tres kaidas, tatlong pagbagsak, ito yun. Yung hindi Nazareno ito. Yung Nazareno yung nakaano pa siya eh, meron pa siyang nakaluhod pa siya, hindi siya totally nakadapa. Yung tres kaidas siya nakadapa yan. So kinikwento yung buhay ni Kristo. Syempre nandiyan yung crucifixion, at yung pieta, yung pagbaba kay Kristo. Tabilla Escudero lahat to, no? At eventually yung pagkabuhay na maguli. Yun naman sa salubong na yun. So yan, pieta yan. Yan yun. Actually, ito yung sikat na imahen dun sa Kwaresma ni Noliam Swan, yung photographs niya. Nakita ko po dito sa Tabilla Escudero yung imahen na yan. Yan na yan po yun. Siya mismo yan. Grabe, no? So ito po si Don Ado na binabasbasan po ni Father Rick Valencia ng kamay ng Nazareno. So yun po, no? Makikita natin na ito po ay actually pagpapatuloy ng ating kultura. At gusto kasi natin visual, pagposisyon, sama-sama, pakikipagkapwa, sama-samang na sumasamba, no? Nariyan po yan lahat, ano? Sa ating ano. So, iyon. Nice. Ayos ba? O, tingnan natin. Wala naman tanong yung ating mga kababayan at lahat natin na-shout out ko na. O. Ayan, no? O, ayan. Sila na yung uling nagano, no? Si Jacqueline Lee. Okay. So, yun, no? Sana naging malinaw sa atin yung meron pa ba ako ipapakita? Baka may ipakita pa ako. Sandali, baka may naiwanan lang ako. Titignan ko lang, ano? Ito yung yung paglilibing. Yung paglilibing, ito sa Villa Escudero din ito. Yung paglilibing kay Kristo pinapausukan. O sa Laguna. Ayan no, yan yun no, yung sa San Pablo. Yung ano yan, yan yung cover oh. Ito yung cover ng libro, boy. Yan ang pinakamahalagang imahen ni Don Ado, no? Yung lumang Santo Sepulcro o yung patay na Kristo. No? Ang ginagawa dyan kasi sa patay na Kristo, binababa sa krus yan, tapos nakapako yun, nakaganon, di ba? Flappable yun eh. Lagyan mo ng unan, ihiga mo, Santo Sepulcro na yan. Santo Entierro tawag. So, tinieblas yung tawag sa yung rites of darkness na ang mangyayari parang ililibing si Kristo. Lilinisin siya, pupunasan yung pamunas, gugupitin, pamimigay. O anting-anting yun. Lilipat yung ginhawa doon. Parang ginagawa sa mga patay na tao noong unang panahon ayon kay Dr. Ubaldo. Pinauusukan para lumabas yung yung mga huling katas ng katawan, tapos pupunasan mo yun, tapos ipupunas mo rin sa sarili mo. Para lumipat sa yung potensya, gahum o kaginhawaan. Yung yung kapangyarihan, I mean. So yun, parang ganun din yung ginagawa sa pinauusukan. Pinauusukan papakita ko sa inyo ng isang may clip dito yung pinauusukan eh. Baka meron tayo. Sandali lang. Ayan, yan yung Santo Entierro. Pinauusukan niya sa Magdalena
Parang yung mga sinaunang mga patay. Oo. So kaya nga yung panyo, 'di ba, ginagamit natin sa Nazareno, no? Para magkaroon din tayo ng kaginhawaan at kagalingan. Nasa na 'yon? Senyor. Misericordia. Senyor. Pinauusukan, makikita nyo. Pinauusukan yung Santo Entierro. Ang saya. Ito. Panoorin natin, ano? By. Thank you, JLo 5. O, di ba? Ayan. Isidrian Paulo Silva Montes, gandang gabi po, Sir Xiao. Benji Magtalas kasi dito sa amin sa Baliwag, ang sikat na pinakamahabang posisyon kapag Biyernes Santo. Yung. Oh, mama, baka may mga nakikinig pa tayong kamag-anak dyan, ha? Sabihin mo sa akin. Para mabasa ko, mabati po natin ang mga nakikinig po sa atin. Sabi ni anak, ang dilim ng room mo. Dapat sige, sa susunod bubuksan na natin yung ilaw. Kaso ayoko makita nila yung gulo. Masyado nung may emphasis ng gulo-gulo nung likod ko. No? Na yung mga libro umakyat na. No? Nakakahiya. Penitensya ko sa Huwebes Santo ang maglinis dito sa bahay. At dadalhin na sa kamuning yung mga dapat dalhin sa kamuning. At ayun. At iba pa, no? Yung mga pwedeng dalhin sa bahay. Okay, sorry mama. Aha. Okay. Yun na ba yun? Yun na nga ba yun? Grabe. Tingnan natin kung meron pang mga ano. Ayan. Milagros Esparago. Yan ang maganda kahit kailan. Isidrian Paulo Silva Montes, sabi niya, yeah, misericordia Senyor, have mercy, Lord. Yes. Okay. Mama Vilma, hello. Alright, so siguro, yun lang siguro yung aking tapusin na natin, 8:50 naman ng maagang makapagpahinga si Jessa Kumar. Pero ito siguro, tatapusin ko to sa pamamagitan ng pagsasabi na una sa lahat, ang araw ng kagitingan at ang Kwaresma ay magkaugnay sapagkat nagpapakita ito na kahit matalo ang kadiliman, magwawagi ang kaliwanagan. Gayon din, tayo mga Pilipino, gusto natin ang pagsamba natin ay sumasamba tayo kasama ang ating kapwa. Kaya tayo sa mga Lenten traditions natin nagbabayanihan at nagpapakita ng kabutihang loob at pakikipagkapwa. Bakit? Dahil tayo ay humihiling sa Diyos at nagpapasalamat sa lahat ng kaginhawaan na ibinigay sa atin. Okay? So, yun na lang po. Sana mas nakita nyo yung mas malalim natin. Hindi lang tayo humihingi sa Diyos kapag Kwaresma. Tayo rin ay nagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang isang mamamayan. Ang ating kultura ng kapwa, kabutihang loob at bayanihan. At kapangyarihang bayan. People power. Okay? So yun po, maraming salamat po sa lahat ng ating mga nanonood sa Facebook. Thank you very much. Muli, ako po si Xiao Chua na nagsasabing maraming pong salamat
at lagi niyong tatandaan ang kasaysayan po ay kay saya. Bye-bye! Sa puso't isip laging kukupkupin mga gunitang sa ating nakarating. Bayan pukawin sa diwa't damdamin. Pangarap ng kahapoy ating tuparin. Marami pang bagay ang dapat tuntunin. Mga aral ng nakalipas ay susulatin. Malayong kahapoy sisikapin pang libutin. Nalalaman ay atin pang pauunlarin. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, landasin. Mula sikulan hanggang mabulis, hilig sa nakaraay payabungin. At kung marating anumang lupain, may pagtatanggol sarili ng may lalim. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapon nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, landasin. Mabuhay ka, mabuhay ka, kapisanan, kasaysayan ng Pilipinas.